Sa pagtataboy at pagpatay ni Lin Moyo sa lahat ng mga kalaban ng kanyang nakatatandang kapatid na sinusubukan pigilan sana ang kanyang party na makalapit at makapasok sa Dungeon Gate na nabuo sa loob ng Eternal Trials ay nagsisimula ng mabuo ang lagusan papunta sa loob ng dungeon. Sa isang mahinang tunog at ang hangin na umiikot sa loob ng buong lugar ay natitipon ang napakaraming sinag ng liwanag na napupunta sa kinaroroonan ng Dungeon Gate at binubuo ito. Makikita ang asul na enerhiyang ito na nagiging sanhi para magkaroon ng isang Dungeon Gate at alam ni Lin Moyo na may kinalaman ito sa Primordial Rune na maaaring matagpuan sa loob nito. Alam ni Gu Changfeng na ang ingay at ang mga kaguluhan ay dinudulot ng pagkabuo ng dungeon na iyon ay napakalakas at siguradong makukuha nito ang atensyon ng napakaraming kalaban nila lalo na ng mga Abyss Demon at ng mga dragon profesional na inaabangan sila. Alam niya na kung mayroon talagang primordial rune sa loob ng dungeon kagaya ng kinulaan ng master ni Mohan ay napakalaki ng tsansa na kung sino man ang magagawang makapag-clear sa loob ng dungeon na iyon ay ang makakakuha nito ngunit nakasalalay lamang ito sa swerte ng kung sino man ang papasok. Seryosong nagsasalita si Mohan nang may kasiguraduhan sa kanyang mga sinasabi at pinapalalahanan ang kanyang mga kasamahan na kahit anuman ang mangyari ay dapat na sila ang makakuha ng kaalaman at dapat nilang kunin ang pagkakataon dahil binibigyan sila ng espasyo ng kanyang kapatid para makapasok sa loob ng dungeon. Inuutusan niya ang kanyang mga kasamahan na kinakailangan na nilang pumasok dito at hindi dapat sila magsayang ng oras sa labas. Sinabihan ni Lin Moyo ang kanyang kapatid na ipagpatuloy na ang pagpasok nila sa loob ng dungeon kung saan nagsasabihan ang dalawang magkapatid na mag-iingat ang isa't isa. Si Lin Moyo na matitira sa labas para protektahan sila at pigilan ang sinuman na subukang pasukin ang dungeon habang nasa loob ang kanyang kapatid at mga kasamahan nito sa party. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay lumalabas na ng tuluyan ang kulay lilang portal sa gitna ng mga bato. Ginamit na yung Lin Moyo ang kanyang teknik at nalalaman na ang dungeon na iyon ay ang tinatawag na Blood-Colored Origin Dungeon. Walang kahit anumang difficulty na pagpipilian mula rito at kagaya ng iba pang mga dungeon sa loob ng Eternal Trials ay walang kahit anumang kinakailangang level para makapasok dito. Pinapanood niya ang kanyang kapatid at ang mga kasamahan nito na pumapasok sa lagusan habang natitira na lamang si Lin Moyo na naruroon. Kahit na maaaring pasukin ang kahit na sino man ang dungeon na iyon ay nakasalalay pa rin sa kanilang mga kamay ang kanilang magiging buhay. Sinasabihan ni Lin Moyo ang kanyang kapatid na hindi na nito kinakailangan pang mag-alala dahil sigurado na ito na mapapasa kanya na ang primordial rune na matatagpuan sa loob ng dungeon kaya naman dapat na lamang nito na ituon ang kanyang pansin sa kanyang misyon at sinisiguro kay Mohan na dahil naruroon siya na para magbantay ay walang sino man ang guguluhin sila sa kanilang raid. Lumilingon si Mohan sa huling pagkakataon para ngumiti sa kanyang kapatid at pasalamatan ito sa kanyang ginagawang pagbabantay at paniniguro na walang sino man ang makakagulo at magiging sagabal sa kanilang plano. Napapanatag ang kanyang loob dahil sa ipinakita kanina ni Lin Moyo na pagpatay sa napakaraming kalaban nang hindi man lang pinagpapawisan kaya naman alam niya na magiging maayos lamang ito sa kanyang pananatili sa labas. Tuluyan ang nakakapasok ang grupo ni Mohan kaya naman nagpasya si Lin Moyo naman na tila lamang doon at umupo sa isang malaking tipak ng bato habang inoobserbahan ang sa kanyang paligid para sa mga potensyal na magiging kalaban. Itinatago niya ang lahat ng kanyang mga alagad para sa isang surprise sa mga magiging kanyang bisita. Kalmado lamang sana naroroon at wala pang inilalagay na skeleton armor sa kanyang sarili. Natatawa na lamang siya ng kaunti at napapangiti habang naiisip sa kanyang sarili na medyo nakakawili ang kanyang sitwasyon dahil hindi niya inaasahan na darating ang araw kung saan siya naman ang magbabantay at haharanggan ang isang dungeon para pigilan ang kahit na sinuman para pumasok dito.
Naaalala niya ang tungkol sa Dinastigald na kinaharap niya noon na hinarangan din ng Nagusan papunta sa dungeon, ngunit madali niya silang tinuruan ng leksyon at tinapos ng walang itinitirang kahit anumang ebidensya ng kanyang pagkakasangkot dito. Ipinagpatuloy niya ang pang-aaliw sa kanyang sarili hanggang sa lumilipas na ang oras at hindi pa ganoon katagal ang dumaraan ay napapansin na ng mga dragon profesional ang kakaibang nangyayari sa loob ng Eternal Trials kung saan naiipon ang enerhiya sa iisang lugar lamang. Alam ng mga ito na may kakaibang nangyayari at ang kapangyarihan ng Eternal Trials ay naiipon para mabuo ang isang bagay. Hindi tuloy ang nawawala ang mga bakas ng asol na enerhiya at ang cause ng liwanag na ito ay makikita na tuloy-tuloy na umaagos papunta sa dungeon mula sa kalangitan. Ang liwanag na iyon mula sa kalangitan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan sa loob ng Eternal. Sa pagpunta ng mga dragon profesional sa pinatutunguhan ng enerhiya ay nakikita kaagad nila ang dungeon na hinihigop ito. Napapagtanto kaagad nila na dahil naiipon ang kapangyarihan ng Eternal Trial sa dungeon na iyon ay dapat na hindi normal ang dungeon na iyon at nagtataglay ng kakaibang katangian. Sa kabilang pagpunta doon ay napapansin kaagad nilang presensya ni Lin Moyo na nauupo lamang doon at alam na isa itong level 31 lamang na taong propesyonal. Mula sa kanilang mga obserbasyon ay tinatawanan na lamang nila ang kanilang nakikita dahil ang mga attribute ng taglay ng kanilang kaharap ngayon ay napakababa na nakakaawa na ito. Napapasabi na lamang ang mga dragon profesional na nakakakita kay Lin Moyo na kayang-kaya nilang durugan ang ganoong uri ng walang kwentang basura gamit lamang ang isang daliri. Mukhang may dumarating na para subukan ang inihandang depensa ni Lin Moyo kaya naman inilalabas na niya ang kanyang skeleton army. Mabilis na nagpapakita ang kanyang mga skeleton na nakahanay na lamang na naruroon habang binabalot ng nakakasindak na enerhiya. Si Lin Moyo na nakaupo sa itaas ng mga bato ay natutuwa na lamang dahil may tatapos na sa napaka-boring nitong buhay at bibigyan siya ng kaunting libangan habang naghihintay sa kanyang kapatid. Sa pagpapalabas ng Lin Moyo ng kanyang mga skeleton warrior ay hindi malamang siya pinapakialaman ng mga dragon profesional at tinatawanan na lamang siya. Ang isa sa mga mage ng mga dragon profesional ay itinataas ang staff nito para maghanda ng isang spell na nagiging sanhi para maipan ang matinding enerhiya sa dulo nito at magkaroon ng malakas na bola ng apoy. Tinatanong niya si Lin Moyo kung ano ang gamit ng pagpapatawag niya ng ilang mga napakawalang kwentang skeleton dahil sa tingin ba niya ay may magagawa ito laban sa kanila. Pagkatapos ng panandaliang paghahanda ng Dragon Mage ay ginagamit ito ang kanyang skill na tinatawag na Skyfire Meteor. Mabilis nitong pinapabagsak ang isang malaking naglalagablab na bola ng apoy pupunta sa direksyon ni Lin Moyo para madali siyang tapusin. Sa pagdating ng atakin yun ay naruroon lamang si Lin Moyo na nakaupo sa bato habang pinapanood ang unti-unting paglapit ng malaking bola ng apoy sa kanyang kinauupuan. Hindi man lang siya natatakot dito at nasisinde kung saan hintay niya lamang ito hanggang sa bumabagsak ang malaking bola ng apoy. Sa isang iglap ay nagkakaroon ng isang malowa kung pagsabog na nagiging sanhi ng pagkakalat ng tayog na apoy at pagkakalat ng napakaraming alikabok sa buong lugar. Sa pag-atake ngayon ay hindi man lang napipinsala ang dungeon na nagpapatuloy na higupit ang enerhiya mula sa himpapawid. Mabilis na nakakatakbo ang mga skeleton ni Lin Moyo para tumakas at hindi madamay mula sa pagsabog. Sa kanilang pagtakbo ay binibigyan pa rin nila ng maliwanag na daanan ang dungeon. Ang isa sa mga dragon profesional na nanunood sa ginawa ng kanyang kasamahan ay naruroon lamang na pinapanood ang kaguluhan habang tumatawa dahil kagaya ng kanilang inaasahan ay napakahina ng kinaharap nilang tao na hindi man lang nito nagagawang makapalag o kaya naman ay atakihin sila bago ito tuluyang burahin ng kanilang kasamaan gamit ang kanyang Skyfire Meteor. Natitigilan ang pagtawa ng dragon profesional na ito nang ipinagpatuloy nito ang kanyang obserbasyon sa kanyang paligid at nagugulat na lamang sa kanyang nakita.
Nanlalaki ang mga mata nito dahil sa kanyang harapan ay may biglang sumusugod at mukhang hindi pa doon nagtatapos ang level 31 na mahinang propesyonal na iyon o kaya naman ay may kasamahan pa rin ito ng natitira at ito ang sumusugod ngayon. Sa isang iglap ay kaagad na dumarating ang mga pulang kedena mula sa slow curse ni Lin Moyo. Mabilis nito ang binabalot ang mga dragon profesional na naroroon na ikinakagulat na lamang ang biglang pagdating ng mga pag-ataking ito. Sa direksyon ng mga makakapal na usok ay nagsisimula itong kuminang ng pula hanggang sa lumalabas si Lin Moyo mula dito at itinututok ang kanyang kamay sa mga dragon profesional. Naiinis na lamang siya ng kaunti sa kanyang sarili at sinasabihan ang mga ito na mukhang hindi talaga niya kayang labanan ang mga katulad ng mga nilalang na ito na may kakayahan na lumipad dahil napakakulit nila. Hindi niya magawang maabot ang mga ito at pati ang kanyang mga skeleton warrior ay nanghihina laban sa mga ito kaya naman inuutusan niya ang lahat ng mga dragon profesional na naroroon na bumaba at labanan silang lahat ng patas ngunit syempre hindi susunod ang mga ito kaya naman sa pilitan niya itong pinapababa. Para bigyan ng babala ang mga dragon profesional na naroroon ay nagpapakawalas sa Lin Moyo ng dalawang matutulis na tipak ng buto na kaagad na sinasarang distansya sa pagitan nito at ng mga dragon profesional na nagiging sanhi para masaksak ito kaagad sa balikat at sa dibdib nito. Hindi na nagagawa ng dragon profesional na lumaban pa at nasasaksak kaagad ng skeleton fang mula kay Lin Moyo. Mukhang nagagawa ng mga kasamahan nito na makatakas at gamit ang kanilang natural na katangian para hindi masyadong matabla ng mga sumpa ay nakakawala kaagad ang mga ito mula sa mga kadena ni Lin Moyo. Kahit na ganito pa man ay hindi sila makapaniwala sa ipinakita nito dahil nagagawa nitong madaling saksakin ang kanilang mga kasamahan kaya naman napupuno ang mga ito ng pagkagulat at kaunting takot dahil hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Natutunganga na lamang sila hanggang sa gumagawa ng aksyon si Lin Moyo. Ang hindi nagbibigay ng kahit ang mga babala ay muling hinahanda ni Lin Moyo ang kanyang skill sa kanang palad na nagiging sanhi para kaminang ito ng napakatingkad na pula. Sinasabihan nito ang kanyang mga kalaban na pamatay na lamang habang inihahanda ang kanyang corpse explosion hanggang sa tuluyan ng mabalat ng spirit ni Lin Moyo ang bangkay ng kakapatay pa lamang nito na dragon profesional kung saan lumalabas pa sa mga mata nito ang pulang liwanag. Ang mga kasamahan nito na malapit lamang ay nagtataka kung anong nangyari hanggang sa nakikita na lamang nila na unti-unting lumalakas ang liwanag. Sa isang iglap ay nagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog na itinataboy ang lahat ng mga dragon profesional na naroroon sa lahat ng direksyon. Hindi man lang nagawa ng mga ito na magtalaga ng barrier o kaya naman ay makatakas mula roon dahil binabalot na kaagad ang kanilang paligid ng malalakas na pagsabog. Nagtataglay ang dragon professional iyon ng napakalakas na vitality kaya naman nagiging napakalakas din ang pagsabog na itinutulat ng kanyang katawan na ibinadamay ang lahat ng mga kasamahan nito na naruroon. Hindi man lang nilang agaw ang makapalag at nababalot ng spirit ni Lin Moyo na mabilis silang pinapatay. Sa kanyang ginawa ay madaling natatapos ni Lin Moyo ang grupo ng dragon professional na ito kung saan ang kanilang mga bangkay ay nahuhulog na lamang sa lupa na parang mga patay na langaw. Madaling nagtatapos ang buhay ng mga dragon professional na iyon at sa wakas ay may mga magagamit na rin si Lin Moyo para sa kanyang mga magiging susunod na inkwentro sa kanyang mga kalaban. Inuutusan niya ang kanyang mga skeleton warrior na kolektahin at ipunin ang lahat ng mga bangkay mula sa mga dragon profesional para magamit nila mamaya. Mabilis na sinusunod ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo ang utos nito at sa kanilang pagbuhat ay napupunta sila sa kinaroroonan ng portal. Pagdating ng mga skeleton warrior doon ay nagbibigay muli ng utos si Lin Moyo para itago nila ang mga bangkay at hindi makita ng mga susunod na darating. Sa kanyang senyales ay ibinabato at inilalagyan ng mga skeleton warrior ang pangkay sa likod ng portal. Ngumingiti na lamang si Lin Moyo sa kanyang mga bagong sangkap sa magiging putahe nito sa hinaharap.
Alam niya na may magagamit na muli siya at ang kinakailangan niyang gawin at ang kanyang mga skeleton warrior ay ang maghintay para sa susunod na grupo ng mga magiging bisita nila na susubukang gulukin ang pinaplano ng kanyang kapatid na si Mohan. Sa mga susunod na magiging bisita ni Lin Moyo ay dumarating na lamang ang mga Abyss Demon na nakatayo sa isang puno mula sa malayo at nakikita ang abnormal na pangyayari sa kalangitan kung saan mas lumalaki pa ang namatayog na asul ni enerhiya na nanggagaling mula sa kalangitan papunta sa dungeon. Hindi alam ng mga Abyss Demon na ito kung ano ang nangyayari, ngunit alam nila na hindi ito ordinaryo at siguradong may matatagpuan ditong isang uri ng kayamanan. Mas pinapatindi pa ng mga Abyss Demon na naruroon ng kanilang obserbasyon at sa kanilang mga nakikita ay napapagtanto nila na mayroon lamang nagbabantay ng iisang tao na naruroon. Nakikita nila si Lin Moyo na nakatayo lamang sa tabi ng lagusan papunta sa loob ng dungeon, kaya naman kagaya ng mga matatapang na dragon professional na ngayon ay patay na ay tumatawa din sila sa nagbabantay ngayon sa dungeon gate dahil may isang nakakaawang munting level 31 na tao na naruroon. Pagkakita ng mga Abyss Demon sa nagbabantay ng dungeon gate ay alam nila na magiging napakadali na lamang para sa kanila ang pagpasok dito at mukhang wala namang mga kakumpetensya sila na naruroon para hadlangan ang kanilang pinaplano. Napakalawak na lamang ng mga ngiti sa kanilang mga bibig at gustong tikman ngayon si Lin Moyo kasama na ng kahit anumang kayamanan na matatagpuan sa loob ng dungeon na yun. Makapaghintay na durugin ang level 31 na taong propesyonal na iyon, ngunit hindi man lang sila nagdududa at nag-iisip ng baka may espesyal sa nag-iisang tao na iyon na nagbabantay. Inaakala ng mga Abyss Demon na ito na hindi napapansin ng taong ito ang kanilang presensya, ngunit sa isang iglap ay may dumarating na lamang na isang katawan ng Abyss Demon na papunta sa kanilang direksyon. Ang bangkay na ito ay nagsisimulang kuminang ng maliwanag na pula hanggang sa sumisirit na lamang ang enerhiyang ito na nagiging sanhi para maaliro ang mga dragon professional na naruroon dahil hindi nila lubos maintindihan at maunawaan kung ano ang nangyayari. Nagugulat na lamang sila at nagtataka sa kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit bago pa man nila maunawaan kung ano ang nangyayari ay sumasabog na ito kaagad. Hindi nila nagagawang makatakas doon o kaya naman ay protektahan ang kanilang mga sarili at lumilipas na lamang ang ilang segundo pagkatapos ng pagsabog ay napupuno ang buong lugar ng alikabok. Pumupunta doon ang mga alagad ni Lin Moyo at ang mga skeleton warrior na ito ay nagsisimulang kolektahin ang mga bangkay ng mga Abyss Demon. Kinakaladkad nila ang mga ito para muling ipunan at gamitin para sa mga susunod nilang magiging bisita. Itinatabi nila ito sa gilid kagaya ng ginawa nila sa bangkay ng mga dragon professional na unang dumating. Nagpatuloy ang paulit-ulit na paghihintay ni Lin Moyo at sa mga susunod na minuto ay dumating ang isang grupo ng mga dragon professional na atet na kunin ang anong kayamanang maaari nilang matagpuan sa loob ng dungeon na iyon, ngunit hindi nila masyadong inaasahan ang nagiging resulta ng kanilang kahambugan dahil sa isang iglap lamang ay nabubura silang lahat dahil sa corpse explosion ni Lin Moyo. Sa pagbato ng mga skeleton warrior dito ay nababalot sila kaagad ng enerhiya mula kay Lin Moyo na tinatatakan sila hanggang sa sumasabog ang mga ito. Sa mga sumunod ulit na minuto ay may mga mahihinang utak na mga Abyss Demon na dumarating kung saan sinasapit nila ang parehong kapalaran sa mga naunang bisita. Binabatuhan sila ng mga bangkay mula sa mga naunang mga bisita na kaagad na ginagamitan ni Lin Moyo ng kanyang corpse explosion at tinatapos sila. Sa paglipas ng oras ay nagkakaroon na lamang ng problema si Lin Moyo dahil sa dami ng mga bangkay na natitipon sa kanilang pinagtataguan. Hindi pa ganoon katagal na oras ang lumilipas, ngunit napupuno na kaagad ng mga bangkay ang lugar ng iyon at magiging mahirap na para sa kanila na itago ito mula sa mga magiging kalaban. Napapakamot na lamang si Lin Moyo ng ulo dahil sa basurang ito na naiipon na siguradong makikita kaagad ng mga susunod niyang bisita. Hindi lamang ang mga bangkay ang gabundok dahil pati ang experience at military merit na nakuha niya ay napakarami.
Napapaisip na lamang ng kaunti si Lin Moyo na kung magpapatuloy pa ito ay baka maging isa na siyang one-star colonel. Sa kanyang pagtingin sa mga bangkay na naruroon ay naririnig na lamang siya ang mga yapak na unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nararamdaman niya mula sa malayo na mukhang sa wakas ay may dumarating na grupo ng mga taong propesyonal na nakukuha ang pansin ng matayop na liwanag na natitipon doon. Nagagalak na lamang ang mga ito at alam nila na ang pag-clear sa dungeon na yun ay magbibigay sa kanila ng napakaraming benepisyo at napakagagandang mga item. Hindi na sila makapaghintay na tignan kung ano ang maiaalok sa kanila. Ang buong parte na yun ito ang tuwa, ngunit ang kanilang kasiyahan ay natitigilan ng sinabihan kaagad sila ni Lin Moyo na tumigil. Ipinapaalam niya sa mga ito na andaliang hindi muna maaaring pasukin ang dungeon na iyon. Nang marinig ito ng mga propesyonal na naroroon ay nagtataka na lamang sila kung ano ang ibig sabihin ni Lin Moyo dito. Natatahimik na lamang sila ngunit hindi nila hinahayaan na tigilan lamang sila ni Lin Moyo. Masama ang tingin ng mga miyembro ng party kay Lin Moyo at ang pinuno nito ay hindi hahayaan ang pang-abing ito kaya naman sinasabihan niya si Lin Moyo na itinuturing ito ng isang bata lamang na wag na lamang makialam dahil wala siyang karapatan na harangan ang lagusan ng dungeon. Hindi sila natutuwa sa ginagawa ni Lin Moyo at ang kapareho nilang miyembro ng sangkatauhan ay tinatrato sila ng ganoon. Habang nakatayo sa tabi ng mga bangkay ng mga pinatay nito ay seryoso na lamang na tinititigan ni Lin Moyo ang mga propesyonal na ito at ipinapaalam sa kanila na alam niya na hindi makatarungan ang kanyang ginagawa ngunit pinapaalalahanan niya ang mga ito na hindi talaga nila maaaring pasukin ang dungeon sa oras na iyon. Habang nag-uusap silang naroroon ay lumalapit ang isa sa mga miyembro ng pinuno ng party at sinasabihan ito na tignan ang direksyon ni Lin Moyo sa likod ng lagusan ng dungeon. Mukhang hindi kaagad napansin ng pinuno ang mga bangkay ngunit nang sabihin ito ng kanyang kasamahan ay natitigilan ang unti-unting pagkunot ng kanyang noo. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tignan nila ang napakatayog na bundok ng mga bangkay ng naghalo-halong mga dragon propesyonal at mga abyss demon. Hindi kapani-paniwala ang dami nito at pagkakita nila nakatabi ito ni Lin Moyo ay natutunganga na lamang sila. Habang masisimasmasan sila sa kanilang kayabangan at naiintindihan na hindi ganoon kasimple ang level 31 na propesyonal sa harapan nila ay umaatres na lamang ang mga ito. Sa parehong pagkakataon ay dumarating ang isang grupo ng mga dragon propesyonal na mayabang na naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyo na hindi man lang pinapakialaman ang mga taong naroroon. Binabangga nila ang mga ito at pinapatabi na lamang ng hindi nirespeto ang kanilang presensya at walang pakialam kung susugurin sila ng mga ito. Inuutusan sila ng mga dragon propesyonal na tumabi at hayaan silang dumaan. Sa pagdating ng mga bagong bisitang siraulo na ito ay kalmado lamang na kinakaharap ni Lin Moyo ang mga ito at sa isang utos niya ay naghahagis ang mga skeleton warrior ni Lin Moyo ng mga bangkay mula sa kanilang bundok ng mga sangkap. Napupuno ang kalangitan ng mga lumilipad na bangkay papunta sa kinaroroonan ng mga mayayabang na dragon propesyonal. Napapabuntong hininga na lamang si Lin Moyo dahil mukhang sasailalim na naman siya sa parehong proseso ng kanyang pinagdaraanan sa nakaraang mga oras. Sa paggamit ni Lin Moyo ng corpse explosion sa mga bangkay na iyon ay nagkakaroon ng maliwanag na pulang pagsabog na binabalot ang buong lugar na dinadamay ang lahat ng mga dragon propesyonal na naroroon. Napakalapit lamang ng mga kara rating na mga tao kung saan napapaatras na lamang sila sa laki ng sakop ng pagsabog. Natutulala na lamang sila sa lawak at lakas ng pagsabog. Pagkatapos ng pagsabog ay hinayla muli ng mga skeleton warrior ang mga bangkay ng napakabilis at itinambak ito sa likod ng dungeon. Napakagaling ng kanilang ginawang pagkuha na nagiging napakasindak nito dahil ilang beses na kaya niya itong ginawa. Habang nakatayo doon si Lin Moyo ay tinititigan niya ang mga taong ito habang inihahanda sa kanyang kanang palad ang kanyang enerhiya para bigyan sana ng babala ang mga ito.
Pinagsasabihan niya ang mga taong naroroon na hindi talaga sila maaaring pumasok sa loob ng dungeon na iyon sa pagkakataong iyon dahil may nauna sa kanila. Nagiging masunurin na lamang ang knight na pinuno ng party na iyon at nagiging mapagkumbaba sa harapan ni Lin Moyo. Nahihiya na lamang ito at nanginginig na sumasang-ayon sa sinasabi ni Lin Moyo. Ayaw na lamang nila makipagtalo sa lalaking ito na madaling pinatay ang napakaraming dragon propesyonal nang hindi man lang nahihirapan. Kung tatamaan sila ng ganoong klaseng skill mula kay Lin Moyo ay siguradong hindi magiging iba ang kahahantungan nila at matutulad din sila sa mga nakatambak na katawan doon. Tumatayo na lamang ang knight na ito kasama ang kanyang mga miyembro sa gilid at ipinapaalam kay Lin Moyo na maghihintay na lamang sila sa gilid. Bumababa ang loob ng mga ito at sinasabi na hihintayin na lamang nila na pumasok sa loob ng dungeon na iyon kung bibigyan sila ng senyales ni Lin Moyo para pumasok. Hindi na lang paniwala ang mga ito na si Lin Moyo ay nasa level 31 pa lamang at iniisip na baka gumamit ito ng paraan para itago ang kanyang level dahil may kukumpara na ang kanyang lakas sa isang level 70 na nagbibigay sa kanya ng tapang na harangan ang lagusan. Sa sumunod na kalahating oras ay napanood ng mga propesyonal na ito kung papaano depensahan ni Lin Moyo ang nagusaan. Kahit na sino pa man ang dumating doon ay namamatay silang lahat. Mas dami pa ang bundok ng bangkay sa likuran ng lagusan at hindi na ito maaari pang maitago at nang hindi na ito maitago ni Lin Moyo ay hinayaan na lamang niya ito na matambak. Mula sa lagusan ng dungeon ay lumalabas ang isang matayog na pulang liwanag na mabilis na kung pupunta sa kalangitan. Pagkakita pa lang ni Lin Moyo dito ay kaagad niyang naiintindihan na ito ang liwanag mula sa primordial rune. Nagkakaroon kaagad ng liwanag sa mukha ni Lin Moyo dahil alam niya na mukhang nagtatagumpay ang kanyang kapatid. Lumalabas ngayon ang kapatid ni Lin Moyo kasama ang kanyang mga miyembro ng party. Makikita na siya ang nakakuha ng primordial rune at malakas ang kanilang loob na lumalabas mula rito. Binabati na lamang ni Lin Moyo ang kanyang nakatatandang kapatid para sa kanyang nakakamit. Nagsisimulang mga intindihan ng mga bisita ni Lin Moyo kung bakit hinaranggan ni Lin Moyo ang lagusan papunta sa paggising dahil sa loob nito ay matatagpuan ang isang primordial rune. Pagkalabas pa lang ni Mohan mula sa loob ng dungeon ay kaagad itong lumalapit sa kanyang kapatid na si Lin Moyo. Masigasig niya itong tinatanong at nais na malaman kung may dumating bang kahit na anong abyss demon o kaya naman mga miyembro ng dragon kind. Nakangiti lamang si Lin Moyo na ipinapaliwanag sa kanyang nakakatandang kapatid na may ilang mga dumating ngunit madali silang napapaalis at nasosolusyonan. Alam ni Mohan na tama ang sinasabi ng kanyang kapatid dahil walang sino man ang guluhin sila sa kanilang pag-clear ng dungeon. Sa pag-aalala ni Lin Moyo ay sinasabihan niya ang kanyang kapatid na ang primordial rune ay nangangailangan ng 10 araw para tuluyang mapag-isa kaya naman kinakailangan nitong mag-iingat lalo na at marunong siyang napakatayag na tandaan sa taas ng kanyang ulo na maaaring makakuha ng pansin ng parehong mga dragon propesyonal at ng mga abyss demon. Tinatapik lamang ni Mohan ang balikat ng kanyang nakababatang kapatid at sinasabihan ito na hindi niya kinakailangan mag-alala tungkol sa kanya dahil inihanda na ng kanyang master ang lahat ng kinakailangan para sa susunod na 10 araw kaya naman hindi na siya haharap sa kahit anumang panganib. Habang nag-uusap ang magkapatid na ito ay lumalapit ang isa sa mga kasamahan ni Mohan na nakasuot ng pirang kay Changfeng kung saan kinukuha niya ang pansin nito. Tinuturo nito ang kanyang daliri sa isang direksyon at sinasabihan siya na tumingin doon. Pagtingin ni Changfeng doon ay kaagad siyang nagugulat at hindi makapaniwala dahil napansin niya ang napakatayog na bundok ng mga bangkay ng mga dragon propesyonal at mga abyss demon na naroroon. Hindi siya makapaniwala dahil iyon ba ang tinutukoy ni Lin Moyo na kakaunting mga kalaban na kinaharap nito sa nakaraang oras?
Hindi ka panipaniwala ang dami nito at nakakasiguro siya na si Lin Moyo ang gumawa nito dahil walang sino man nakasamahan nila ang naiwan doon na maaaring tulungan si Lin Moyo at mula na rin sa mga ipinakita nito kanina ay dapat na siya ang may kagagawa nito ng mag-isa. Kaya dito nagtatapos ang kabanata mga kaibigan. Kung ano ang susunod na mangyayari malalaman natin sa susunod na kabanata at huwag kalimutang magbigay ng number out of 50 sa kabanata at magkikita pa tayo sa isa pang video. Till then, goodbye. Ngayon kung ano ang susunod na mangyayari maaari mong sabihin ang iyong opinyon sa pamamagitan ng pagkomento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ilike din ang video.